Naitala ng DepEd Batangas City ang mahigit 20 kaso ng estudyanteng may kuto mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ang tips para iwas kuto alamin sa report ni Paul Hernandez. Ang tindi ng sikat ng araw, walang dudang nakakapag-init at nakakapangati rin ng ulo. Ang paniniwala ng ilan sa sanhi niyan, ang small but terrible na mga kuto. Ayon sa isang medical doctor, gusto raw kasing pamahaya ng mga lisa at kuto ang mga mamasa-masang anit. Dito raw sila nakakapag-reproduce, pero wala naman daw talagang pinipiling panahon ang panganganak at paglipanan ng mga kuto. Parang any season naman, posibleng magkaroon ng ganong cases. Mas na-emphasize lang siguro ngayong tag-init kasi syempre pag sobrang init napapawisan yung ulo, so talagang kakamutin. So talagang nakikita na nagmo-moist yung ating scalp. Sa surveillance ng DepEd Batangas City, simula nitong Enero hanggang Marso ngayong taon, mahigit 20 ng mga estudyante ang positibong may kuto. Mabilis daw ang hawaan kung may isa sa miyembro ng pamilya ang meron din ito. So for example, sa isang tahanan, so meron ang isang mag-aaral natin, so posibilidad na talagang magkahawahan. Para maiwasan, importante ang proper hygiene. Huwag magbabad sa initan, iwasan ang hiraman ng gamit, umiwas sa matataong lugar, magsuyod ng buhok, regular na magpalit ng mga personal na gamit, gumamit ng anti-parasite o anti-lice shampoo. Dapat daw agapan ang pagdami pa ng kuto bago pa man makaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. May ginagawang health inspection at information drive ang DepEd sa mga eskwelahan para makaiwas sa kuto ang mga estudyante. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.